Alright, ayan. Isang mapagpalang araw sa inyong lahat mga Curap viewers. Taos puso akong nagagalak na i-welcome kayo sa ating panibagong series here sa ating podcast channel na tinatawag nating Curap Talks. Curap Talks! Na kung saan ay pag-uusapan natin ang korupsyon na nangyayari at nangyari sa kasalukuyan. Ako nga pala si Charles Dominic A. Carpio and I will be your host for today's episode. Ang sharing nito ay binubuo ng 4 na bahagi na kung saan ay pag-uusapan natin ang korupsyon sa Departamento ng Edukasyon. At para gawing mas makabuluhan ang serye nito, ay nag-imbita tayo ng isang estudyante na talagang naapektuhan ng korupsyon sa departamento. So now, let us all welcome Mr. Dustin A. Arellano, isang aktibong estudyanteng kinukondena at tinalabanan ng korupsyon, tumitindig para sa tama. Magandang araw, Dustin. Opo ka. Salamat po. Kamusta ka, Mr. Dustin? Okay lang naman po, buhay pa. Kaya po, musta po kayo? Okay lang ako. O nga pala, maraming salamat sa pag-accept ng aming invitation upang mabahagi ang iyong karanasan sa ating tinatalakay ngayon tungkol sa korupsyon. Mr. Dustin, okay lang ba magpakilala ka sa ating mga Curap viewers? Sa mapagparang araw po sa inyong lahat, ako nga po pala si Dustin, isang mag-aaral, may magulang, may lolo't lola at kapatid, at pilit na lumalaban ng patas sa buhay at nagbabayad ng buwis. Kaya ganoon na lamang ang aking galit sa mga magnanakaw sa gobyerno. Oo nga pala, Mr. Dustin, maraming salamat sa pagpapaulak ng aming imbitasyon sa programang ito kahit na sobrang busy ka sa iyong pag-aaral. Opo naman, magandang oportunidad na rin naman ito para mas mamulat yung mga Pilipino natin sa nagaganap na corruption sa bansa, especially sa DepEd. Oo nga naman. Mr. Dustin, labis kaming humahanga sa iyong tindig at katapangan. Kaya naman ikaw ang aming pinili upang interviewin sa araw nito. Salamat po. Ayan, Mr. Dustin. So, since tapos ka na magpakilala sa ating mga Curap viewers, maaari na ba tayo magsimula at talakayin kung ano nga ba talagang ating pakay ngayong araw? Ready ka na ba, Mr. Dustin? Ready na po. Ayan, alright. So, thank you. So, as we all know, ang Department of Education ang isa sa mga departamentong nakakakuha ng pinakamalaking budget for this fiscal year. Halimbawa na lang ang fiscal year noong 2022 during the start of Marcos administration. DepEd got the initial budget of 629.8 billion pesos na mas mataas ng 6% noong 2021. Noong 2023 naman ay mayroong 710.6 billion at noong 2024 ay nasa 924.7 billion naman. Ngayong taon naman ay mayroong 737 billion. Mas bumaba ngunit nanatiling pinakamalaki ang allocation budget para sa kagawaran o sa DepEd. Ngayong taon naman ay mayroong proposed budget na nagkakahalagang 928.52 billion. Ano masabi mo doon, Mr. Dustin? Isipin natin yon. Ang DepEd ang may pinakamalaking allocation budget every fiscal year. And yet, our educational system stays the same pa rin. Isipin mo yon, kada taon, ilang taon na nakakalipas. Yes. Pero walang nagbabago. And what's worse is palala lang siya ng palala. Mula sa kalidad ng edukasyon. Kasi pangit yung kalidad ng edukasyon natin dahil overloaded ang mga teacher. Kakulangan sa mga classroom, lamesa, upuan, at iba pang gamit pang paaralan. Noon pa lamang problema na yan. Hanggang ngayon naging problema yan. Marami namang budget ang DepEd. Di lang natin alam kung saan to ginagamit. Kasi dito nagsisimula yung corruption. May budget naman pero saan napupunta? Diba dapat napupunta siya sa dapat pagtusan? Tama ka dyan, Mr. Dustin. Diyan nagsisimula ang korupsyon. Ang korupsyon ay nag-uumpisa sa GAA na tatalakayin natin sa pangatlong episode. Going back sa DepEd, nag-uumpisa ang maling paggamit ng pondo, karaniwang pinagmulan ng korupsyon,
ay ang pagmamanikula ng mga budget. Halimbawa na lamang ang pagtaas ng kagamitan na ipinamamahagi sa mga guro, estudyante, at maging sa mismong paaralan, gaya ng pag-overprice ng laptop, modules, o mga construction materials. Speaking of budget manipulation, alam ba ninyo nung panahon ni Briones, dating DepEd Secretary noong Duterte administration, ay ang tanggapan ng ombudsman ay nag-utos na sampahan ng kasong graft si dating secretary dating secretary ng edukasyon na si Briones at mahigit 12 opisyal. Kaugnay ang 2.4 bilyong pagbili ng sobrang mahal na mga laptop para sa mga guro noong panahon ng pandemya noong COVID-19. Natuklasan ng mga state auditor na bumili ang DepEd ng mahigit 39,000 laptops. Imagine mo yun, 39,000 laptops. Sa halagang 58,300 bawat isa. Sa pamamagitan ng procurement service ng DBM, kahit na ang original na budget ay 35,046 bawat unit lamang. Dahil sa pagtaas ng presyo, 28,917 na guro ang hindi nakatanggap ng laptop gaya ng nakaplanong bilang. Ayon sa naunang ulat ng Commission of Audit or COA, may mga kaparehong Dell laptop na may mas mataas na specs na mabibili sa merkado sa halagang 22,490 hanggang 25,000. Isipin mo yun, doon pa lang ang laki na ng pagitan ng presyo ng laptop. Ibig sabihin, doon pa lang nagsisimula na agad yung korupsyon. Imbis na maraming mga guro ang makikinabang sa laptop, na mas na laptop na makapag-improve pa ng quality of teaching nila, dahil nabigyan sila ng mga gantong resources, anong nangyari? Di ba wala? Parang naging way lang ito para mangurap sila at mapunta sa yung mga pera sa bulsa nila. In addition to that, alam ba na bawat 1,000,000 na pera na ninanakaw nila ay katumbas na ng 850 pieces na upuan kada classroom? Sapat na yun para mabuo ang mapuno ng upuan ang 30 na classroom sa isang paaralan. And imagine that kung napupunta sa tama ang pondo na nakalaan para sa atin, edi sana wala na tayong kakulangan sa mga kagamitan ng pang-edukasyon, di ba? Grabe! Buti na lang natuklasan niya ng ombudsman. Sapat ba na kaso lang? Asan ang accountability? Another thing ay yung mga ghost project na binibigay nila sa mga kamag-anak at kakilala nilang kontraktor, na kaysa sa papeles ay tapos na ang proyekto. Ngunit wala naman nasisimulan o wala naman tayo nakikitang finished product. Di ba? Ayan. Ay, yung mga ghost project na yan, akala nyo ba sa DPWH lang marami yan? Sa TepEd din. Nakakadismaya lang na, alam nyo yung kulang-kulang na tayo sa mga classroom. May scarcity kasi. Pero yung mga paaralan na dapat maraming classroom at estudyante at makikinabang ng mga estudyante, kaso nagiging ghost project pa. Across the Philippines, napakaraming ghost project. Trust me, binubulsa lang nila yon. Alam nyo ba, sa bawat billion na kinukulimbat nila ay maaari na itong makabuo ng approximately 400 classrooms. Ang dami nun. 400. And kung nagagamit lang sana ng maayos yung pondo, hindi sana tayo nagtsatsaga sa double shift na klase. And dahil kulang tayo sa classroom, kaya ayun, nada-double shift yung mga bawat klase. And also, hindi lang naman sa classroom yung may ghost projects Also sa mga voucher program nila na wala namang beneficiaries. As a matter of fact, mayroong 7 public school na recently ay sinampahan ng kaso for that. Grabe, nakakagalit nga. Malaki ang factor na ginagawa ng mga learning environment sa pagkatuto ng mga bata. Sobrang laki. Imbis sana nasa maayos at mabuting kalagayan yung mga bata sa paaralan, wala eh. Dahil sa mga kagagawa ng mga yan. Kaya napakahalagang magkaroon tayo ng monitoring at transparency eh. Ngunit wala eh. Sa DepEd, kulang na kulang yung pagiging transparency at sa pagmamonitor. Minsan after a term pa ng secretary, nalalaman yung anomalya.
Tama, kinakailangan talaga ng transparency hindi lang sa DepEd, ngunit maging sa lahat ng sangay ng gobyerno. Kasi kapag hindi nakikita ng tao kung saan napupunta yung buwis nila, nagkakaroon ng puwang sa katiwalian. Doon lumalaki yung mga tiyan ng mga buhaya. May mga senaryo kasi na hindi maayos ang pag-audit ng pondo, kaya madali silang nananakawan. Ang bagal umaksyon ng COA para malaman ng mga irregularidad. Oo nga sobrang halaga talaga ng transparency. Mabuti na lang nanalo si Senator Bam Aquino noong eleksyon. Siya ang tunay na kampiyon. Sa edukasyon na kung saan siya ay nagsusulong ng blockchain system o Senate Bill 1330 o Philippine National Budget Blockchain Act, na kung saan ay nalalaman o retrace ng mga tao kung saan napupunta yung mga buwis nila. Suportado talaga ako sa Senate bill na yan. I'm just hoping na sana may pasa na kaagad upang maging transparent ng pamahalaan kung saan napupunta yung buwis nating mga mamamayan. Maiwasan na nito somehow ang pagnanakaw nila. Another factor din sa mga korupsyon ay ang impluwensya ng mga politiko. Ginagamit nilang departamento upang makapagkulimbat pa ng kaban ng mga bayan. Tama yan. Aminin man nila o hindi, usong-uso ang padrino system. Diyan na kung saan ilalagay nila sa pwesto yung mga taong malalapit sa kanila. May utang na loob sa kanila kahit hindi naman qualified sa pwesto yung mga pinaglalagay nila. Kasi sa ganung paraan, mas madali nila ma-manipulate yung budget itself. Kasi tutan nila mismo yung mga nasa pwesto. Precisely. Mali na nangyayari yan, ngunit tama na nangyayari yan sa kasalukuyan. Another factor ay yung mga nawawalan na yung takot na sa accountability o pananagutan dahil sa nakasanayan nila nito sa gobyerno. Mula sa presidente hanggang sa barangay chairman ay puro na lang investigasyon at kaso, kineme, but in the end of the day, wala namang nagiging accountable. Sa totoo lang talaga, nakapanghina lang na malaman na puro na lang sila hearing sa Kongreso. Ang ombudsman, nasaan? Ang presidente, anong action? Wala. Puro na lang sila draft name, may nakukulong ba? Wala. Puro lang, dilis at maliliit na isda na huli, ngunit ang malalaking isda, mga mastermind, talagang wala, tagong-tago sila. May pinakamalalaking kickback, sila pa yung mga nananatili, at sila pa yung nagpapakasarap sa kaban ng bayan. Na hold them accountable naman, no? Diba? Paano pa kaya magiging pag-asa ng bayan ng mga kabataan kung hindi na may ibigay yung mga karapat-dapat o karapatan ng mga kabataan sa maayos na kalidad ng edukasyon? Paano na ba talaga? Paano na kami magiging pag-asa ng bayan kung sila mismo ang sumisira at nagdelimita sa amin maging pag-asa ng bayan? Tila pinagkakait nila sa amin yung maayos at magandang edukasyon na dapat deserve namin, di ba? Deserve talaga namin na maramdaman yung may kalidad na edukasyon. Kaya no wonder kung bakit naging competent ang mga Pilipino sa mga IQ test. No wonder at all, bakit kaya tayo nangunguna sa listahan ng PISA sa may pinakamababang score sa kanilang assessment compare sa ibang ASEAN country. Nakapanghina at nakadismaya lang na paano kaya nila nasisikmura na dapat nasisikmura na nakawin yung budget para sa edukasyon. Sila nahihiya, no? Oo. Kasi yung department na ito, yung DepEd, sila dapat yung humuhubog at dapat humubog sa aming mga estudyante kasi yung ibang estudyante dyan, sila yung mga future leaders o future na mamumuno sa bansa, di ba? And kami rin yung mga professional na Pilipino sa hinaharap. Wala masakit mong tanggapin pero that's the reality. Mangyayari at nangyayari talaga yan sa kasalukuyan. Pero dapat meron tayong gawin para mabago. At para meron tayong mabago sa ating bayan. Kaya tayong mga kabataan, huwag tayong magbulag-bulagan at magbinibingian sa nangyari sa atin. Lalo na't harap-harapan at walang tabas na korupsyon sa departamento na dapat nagbibigay sa atin ng maayos na edukasyon. We don't deserve this. Yes. We deserve more. Kaya hanggat tayo ay nanatiling nakataas ang mga kamaong lalaban upang marinig ng gobyernong pilit na nagbibingi at bubulag-bulagan,
Tama na, end the corruption. Serbisyo sa tao, huwag gawing negosyo. Tama ka, Mr. Dustin. Kaya everyone, let this podcast be an instrument upang labanan ng korupsyon. Gusto na, hindi na tama ang nangyaring ito. Kaya kayo mga Kirap viewers dyan, meron tayong magagawa at hindi dapat tayo masanay sa ganitong sistema. Dahil kapag nagpatuloy tayo, hindi makialam at makiisa sa paglaban ng korupsyon, ay para mo na rin hinayaan na napastanganin nila at sirain ang hinaharap mo at ng mga susunod na henerasyon. Bilang scholar ng bayan, patuloy tayong lumaban. Hindi nalilimitahan ng murang edad natin ang kaya nating gawin. Sa simpleng pakikipagkaisa sa aktivismo, ay naipapahayag natin ang mga hinanaing lalong-lalo sa sistema ng edukasyon. Bawasan natin or might as well alisin ang kasapuangan. Pilipino para sa kapwa Pilipino. Serbisyo ng tao, Huwag gawing negosyo. Bilang kabataan, maaari natin gamitin ang ating mga platform kagaya ng TikTok, Facebook, IG at iba pang social media account para i-disseminate sa iba ang ating panawagan upang magkaroon ng maayos na kalidad ng edukasyon and order for us to attain that we must first stop corruption and hold them accountable. Lugmok na ang bayan, it's now the time to take action. Labanan ng korupsyon, ang scholar, ang kabataan, kasama ang bayan. Ngayon ay lumalaban. Ang aktivismo ay hindi terorismo, kaya tayo'y makisa sa hangaring magkaroon ng mas maayos na sistema ng edukasyon na kung saan sana ay madama ng mga kabataang estudyante yung mga benepisyo at budget na allotted for them. Ating tuldukan na ang kawalang hiyaan nila at panagutin ang dapat panagutin. Kaya ikaw, ako, kami, tayo, bilang mamamayan, we can do so much. Mga kabataan, taas kamaong tumindig at labanan, lumaban sa korupsyon dahil gusto na ang ating pagbubulag-bulagan at pagbibingi-bingihan natin. Huwag tayong masanay sa ganitong sistema dahil sa panahon ngayon ay bangmang nang maituturing kung ikaw ay walang pakialam sa nangyayari ngayon. Kaya't mga scholar ng bayan o maging kung ikaw ay scholar ni nanay, maging kaisa ng boses na lumalaban para sa mas maayos na kinabukasan nating mga kabataan. Huwag matakot dahil we deserve better. Philippines deserve better. Kaya't hanggat may katiwalian, tayo'y mananatiling titindig at lalaban dito. Ito na ang umpisa para tayo'y magkaisa to make them accountable for their action. Let's have no mercy to them. Lahat ng nagnakaw ay dapat makulong at mapanagot. Muli, this is M1A Production and Group 1 for Cura Talks. Episode 1, and see you on our next episode wherein we will tackle about the corruption in DPWH in connection to Mayor Benjamin Magalong and legislative branch in the GAA happening in the Senate and in the Congress. And lastly, the Department of Public Works and Highway itself.